Masanto siya kabusanad si katay namin. Amen. Amen niya. Wala ingas, ibagadapay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, sa oras na ito, Panginoon, O God, naririto, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God. Samahan mo kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat salita na aming maririnig, Panginoon, ay magbigay ng kalakasan sa bawat isa, O God. Magbigay, Panginoon, O Diyos, ng kagalakan, O God, at buhay, Panginoon, sa mga puso, Panginoon, na nahihirapan, sa mga puso, Panginoon, na nag-struggle, O God, sa mga sitwasyon nila, Panginoon. Lord, give life to them. We speak life, O God, sa bawat isa sa amin, O God, at lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito na puno, Panginoon, ng kagalakan ng aming puso, puno, Panginoon, ng presensya ang bawat isa, Panginoon. Your word, O God, will not return to you void, but it will accomplish everything you have intended to do, O God. Kaya, Lord, let it in every one of us, O God, cover each one of us with your precious blood, O God. And Lord, sinisira namin anumang plano at gawa ng kaaway sa bawat isa sa amin, O God. But we declare, O God, your presence, but we declare, O God, the works of your Holy Spirit, O God. We ask all this, O Lord, and we seal it by the blood of God, O God, by the blood of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Get ready. Amen. Pag sinabing get ready, ibig sabihin, on the go ka na. Ibig sabihin, naka-ready ka na. Get ready. God is about to do something greater in your life. Amen po ba? Amen. Mayroon po tayong signs na mararanasan sa bawat buhay natin. Sino dito ang sa bawat araw, sino dito yung dumadaan sa mga pagsubok, mga dumaan sa mga pagsubok? Amen. Maliit man yan o malaki na pagsubok, nire-require pa rin tayo na magtiwala kay Lord. Amen po ba? Hindi lang sa mga maliliit na bagay tayo magtitiwala kay Lord. Lalong-lalo na sa mga malalaki at kahit sa maliliit, mas lalo tayong magtiwala. Bakit? Kasi pag kaya natin, kahit na maliliit na bagay, initsapwera na natin ang Lord sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, anumang circumstances meron tayo, give God the glory. Amen. Hindi lang sa mga blessings, hindi lang sa mga magagandang mga nararanasan natin, kundi sa lahat ng bagay, mahirap man, mas lalo nating purihin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Get ready. Bakit? Kung itong mga nabanggit natin na mga signs is nararanasan mo na, God is preparing you for something great. Amen. Amen. Number 1, you're facing unusual opposition. Anong ibig sabihin nito? The enemy does not attack those who are going nowhere. Sabi niya, ang sa labanan, sa digmaan, hindi inaaksaya ng kalaban yung oras niya para doon tumarget ng isang tao o isang kalaban na mahina. Hindi na niya inaaksaya ng panahon niya doon. Bakit? Kasi alam niya na walang patutunguhan. Bakit? Kung nag-i-struggle ka, kung yung kalaban mo, kung yung enemy mo is inaatake ka, ibig sabihin, may patutunguhan ka. Amen. Amen. The thief does not break into empty house. Hindi daw pumapasok yung magnanakaw sa bahay na walang nanakawin. Amen po ba? Amen. Thief only targets a house with treasures inside. And just like you, who have a great potential, who have a main purpose in the kingdom of God, and you carry something valuable, kaya tinatarget ka ng kaaway. Amen. Kaya kung tinatarget ka ng kaaway, ibig sabihin, there is treasure in your heart, in your life, na gustong nakawin ng kaaway. Amen. Kaya sa panahon na ganun, dapat matrace mo, malaman mo na ang kaaway ay tinatarget ka dahil yung treasure is very valuable sa'yo at yun ang gusto niyang kunin sa'yo. Amen. If you find yourself facing trials, struggles, and resistance, it could be a sign that the devil sees what God is about to do in your life. Amen. Dahil alam ng kaaway na may patutunguhan ka, may malaking gagawin ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Amen. Kaya huwag kang panghinaan ng loob kung ano man pinagdadaanan mo. Mas lalo kang maging malakas. Bakit?
Kasi ang soldier, ang sundalo, kung doon nasusugatan, mas lalong tumatapang. Amen. Paano ka magiging matapang? Palagi mong isaulo, palagi mong i-memorize, o palagi mong i-declare yung salita ng Diyos. Palagi kang manpikasi. Palagi kang magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Yung salita ng Diyos ay siyang nagpapalakas sa'yo, siyang nagpapatibay sa'yo. Amen po ba? Amen. Number 2, meron pa pala. Next is, if you find yourself facing trials, next, if you find yourself facing trials, ang example nito is si Job. Di ba alam natin na si Job is isang matapat, tuwid, at makadiyos na tao. Faithful siya na naglilingkod kay Lord. Ngunit dumanas siya ng matinding paghihirap. Sa kabila ng lahat, ano ang ginawa ni Job? Naging faithful siya, hindi siya tumalikod kay Lord, hindi siya pinanghinaan ng loob. Although there were times sa kanyang buhay na gusto na niyang mag-give up, pero hindi niya ginawa. Pero at the end, anong ginawa ni Lord? Ibinalik ng Diyos sa kanya ng doble ang lahat ng nawala sa kanya. Amen. Amen. Kaya lahat ng mga pinagdadaanan mo, lahat ng mga nawala sa iyo, hindi ako ang nagsasabi nito, si Lord. Sabi niya dyan, sa Book of Job, chapter 42 verse 10, ibabalik ng Lord ng doble lahat ng nawala sa iyo. Amen. Amen. Next is, number 2 signs that God is preparing you. God will begin to remove people from your life. Anong ibig sabihin nito? There are times God starts to separate you from people you thought would always be there. Yung mga kaibigan mo, relationships, even your family members. Bakit? Minsan, ginagawa ng Diyos ito hindi upang parusahan ka, kundi upang ihanda ka para sa mas malaking purpose ni Lord sa buhay mo. Ang paghiwalay na ito ay maaring isang paraan ng Diyos para protektahan ka, para linisin ang iyong landas at dalhin ka sa tamang direksyon. Magtiwala ka lang sa proseso at sa plano ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Kung minsan kasi, nagdidepende tayo sa tao. Nagdidepende tayo sa ating family members na andi bali, tawad tanon tulungod siya. Andi bali, tayan to, ay ang kaibigan ko, siya na ang bahala sa akin. So, ipaparealize ni Lord na huwag tayong magtiwala doon sa kaibigan natin. I mean, huwag tayong, yung depende natin, yung buong pagtitiwala natin wala sa tao, kundi kay Lord tayo magdepende. Kaya kung minsan inaaris ni Lord yung mga tao na alam niya na pinagdedependihan natin, yung relationship, may mga inaalis at nililinis si Lord. Bakit? Para linisin ka, para ihanda ka para sa malaking bagay na gagawin ni Lord. Amen. He will prune the branches that are not becoming, bearing fruit in your life. Ginagawa niya ito hindi upang saktan ka, kundi upang bigyan daan ang mga magandang bunga na sa iyong buhay. Tingnan niyo yung isang hardinero, di ba? Pag nag-prone siya, nag-shape siya ng isang halaman, hindi niyo alam na yung halaman is nasasaktan. Bakit? Kasi pinuputol niya yung mga sanga niya, tinitrim niya yun. So yung halaman, masakit para sa kanya yun. Pero hindi alam ng halaman na at the end, siya rin palang makikinabang. Bakit? Dahil magiging maganda sa ang kalalabasan niya. Tulad ng isang hardinero na nagpo-prone sa isang halaman, ganun din tayo. Ang Lord is siya yung hardinero at tayo yung halaman. Kung minsan, at hindi lang minsan, kundi palagi tayong itinutuwid ni Lord, palagi tayong pinoprone, palagi tayong tinitrim ni Lord. Kung minsan nasasaktan tayo, sasabihin natin na, Lord, is this my punishment? Pinaparusahan mo ba ako? Pero no, bakit? The God we are serving is a loving God, is a maawain na Diyos. Kaya kung nararanasan man natin yun, it is because hinuhubog tayo ni Lord para sa mas mabuting hinaharap na inihanda niya para sa atin. Amen po ba? Amen. Just trust the process. Bakit? Dahil si Lord na nagpo-proseso, dahil siya ang nagplano sa atin, alam niya kung ano yung bagay na pagdadaanan na natin. Amen po ba?
Amen. If people are walking away, do not chase after them. Wag daw nating habulin yung mga taong yon kung inalis na ni Lord sa mga buhay natin. Sometimes, subtraction is the first step to multiplication. Magmaminus muna, magbabawas muna bago mag-multiply. Amen. Ang Diyos ay maaring mag-alis ng ilang tao, sitwasyon o bagay sa buhay mo upang bigyan daan ang mas mabuting oportunidad, mas mabuting relasyon at malalaking bagay. Amen. Amen. Minsan, tibutan tayo katawan, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganito? Pero hindi natin alam na God has a perfect plan for each and every one of us. Di ba sabi niya sa Jeremiah, "For I know the plans I have for you." Sabi ng Lord, plans to prosper you and not to harm you. Amen. Amen. Next is three signs that God is preparing you. He places a deep restlessness in your spirit. Hindi ka daw pinapatahimik ni Lord. Sa anong paraan? You feel it in your soul because God will make you uncomfortable with where you are. Hindi ka daw komportable. Ngayon, parang kung nasa sayo na lahat, wala ka ng problema, ganyan lang, pa-easy-easy ka lang. Kung minsan narilimutan mo nang magbasa ng Bible, kung minsan hindi ka na nakakapagpanalangin, kung minsan hindi ka na nakaka-meditate ng Word of God kasi comfortable ka na. So si Lord, ilalagay niya ngayon, kung si Lord is ipine-prepare ka niya, ilalagay niya ngayon sa puso mo na you will begin to lose interest in things that once excited you. But your heart, o yung puso mo, will begin to long for something greater and something eternal. I-redirect ka daw ni Lord. Kung yung dati is ang gustong-gusto mo is makinig ng worldly song, kung ang dati ang gustong-gusto mo yung manood ng mga YouTube, ng mga worldly, ng mga palabas, ngayon i-redirect ka ni Lord. Bakit? Because the God you are serving is planning good for you, is planning big for you, at kailangan na i-prepare ka niya. Amen. Hinuhubog ka ng Diyos para sa dakilang layunin niya dahil inilalapit ka ng Diyos sa kung ano ang tunay na mahalaga. Isang malalim na koneksyon sa Kanya at sa walang hanggang kaharian niya. Bakit? Dahil kung dumating na yung bagay na inihanda ni Lord sa'yo, hindi ka mapapariwara. Dahil naka-establish ka na, may foundation ka na inilagay ni Lord dyan sa puso mo. Amen. Amen. God, He will steer your spirit so that you no longer settle less than His best. Yung hindi ka lang makukomportable na, tama na to, ganito lang to, okay na ako. No, because God is a big God and the God we are serving is a God of overflowing, is the God of abundance, is a God of more than enough. Kaya wag ka lang daw magsettle kung ano yung nasa sayo. Bakit? Dahil si Lord, mas malaki ang gusto niyang mangyari sayo. Amen po ba? Amen. Next is signs that God is preparing you if He will test your faith. Itetest daw ni Lord yung pananampalataya mo. God loves to test the faith of those He is about to do greater things in their life. Itetest daw ni Lord kung yung mga tao na gusto niyang pagpalain, na gusto niyang gawa ng malalaking bagay sa buhay nila. Anong gagawin ni Lord? God is watching your response. Sa paanong paraan? Sabi ni Lord, will you trust me even if you can see the promise? Magtitiwala ka pa ba kung yung pinangako ko sa iyo is hindi pa nangyayari? Will you hold on when everything around you says to let go? Kung yung mga bagay na sa sayo isasabihin ko na bitawan mo, magtitiwala ka pa ba sa akin? Sabi ng Lord. Example nito is, alam ni Tatay Doming, kasi karpentero sila, yung foundation ng bahay. Diba, yung foundation ng bahay, before na ipatayo yung bahay, may pundasyon muna, mankut-kut nira, doon sa pinakailalim na ground. Bakit? Dahil yung foundation na yun ang magiging batayan kung magiging strong ba yung pagtayo ng bahay o magiging weak. So ngayon, yung pundasyon na yun parang si Lord. Nagbibigay siya ng pundasyon, siya ang pundasyon natin
At siya ang naghuhubog sa pundasyon na yon para maging paglabas pag nakatayo na yung bahay, magiging makikita ng mga tao, makikita mo na maganda pala yung kinalabasan ng bahay. Bakit? Maipapatayo yung bahay dahil doon sa pundasyon na yon. Sa umpisa, hindi mo pa makikita, hindi mo pa ma-appreciate. Bakit? Kasi nakabaon sa lupa. Nandun lang walang kaporma-porma. Pero yun ang proseso ni Lord. That foundation of that house, of that building is laid on secret. Nakasikreto daw. Underground where no one can see. But when the time is right, the structure arises and everyone sees what has been built. Some of you today, yung iba daw sa atin ngayon, we are in the foundation laying season. Nasa pundasyon pa daw tayo. Pinupundasyon ni Lord yung buhay natin. Hindi natin nakikita, hindi natin na-appreciate yung mga nangyayari sa atin. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Pero God says, siya ang nagpoproseso. God is working beneath that surface, setting things in a place, preparing your breakthroughs, your healing, your promotion, your portion, aligning people, aligning the situation, aligning your circumstances, and wait for God's timing. Because when that time comes, nothing and no one will be able to stop what He has ordained for your life and for your family. In Jesus' name, amen. Amen. So siya ang nag-layout ng pundasyon na yun. Siya ang karpentero natin na hindi natin alam na siya pala ang tumatrabaho kahit hindi natin nakikita. Amen. And pag naka-layout na yung pundasyon, okay na yung pundasyon, then yung building, yung bahay is mapapatayo at doon natin makikita na maganda pala ang kalalabasan. Tulad din natin na pag naranasan natin ang lahat ng mga pagsubok, mga circumstances na dumarating sa buhay natin, and pag maalala natin yung mga bagay na yun, Lord, ito pala yung maganda pala yung kinalabasan ng buhay ko. Niredirect mo pala ako in-align mo pala ako doon sa bagay na gusto mong mangyari sa akin. Amen. Amen. Another signs that God is preparing you is that He gives you sudden opportunities. Nagbibigay daw si Lord ng biglaang oportunidad. When your time comes, God will open doors that no man can shut. In Revelation chapter 3, verse 7 to 8, what He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. I know your deeds, sabi ni Lord. Alam ko yung mga ginagawa nyo. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Alam ng Lord kung ano yung kaya natin. Alam ni Lord kung ano yung abilidad natin, kung ano lang yung potential natin. Kaya alam na ni Lord kung ano yung bagay na kaya nating gawin. Amen. He will connect you with the right people and at the right time. Si Lord daw ang bahala ng mag-connect. Bakit? Hindi mo na trabaho yun. As long as you're obeying the Lord, as long as you have faith, as long as nagtitiwala ka, si Lord na ang bahala na mag-connect sa'yo sa mga tamang tao, sa tamang panahon. Amen. Some of us right now is waiting for years. Mayroon daw mga ilang taon na mampipikasi, ilang taon na nag-aantay doon sa pangako ng Diyos sa Kanya, and it seems like nothing is happening. Sasabihin mo ngayon na napag-iwanan na yata ako, nakalimutan na yata ako ni Lord. No, when God moves, He moves suddenly. Bigla-bigla daw. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pangako ni Lord dyan, hindi ako. Sabi ni Lord in Isaiah 60 verse 22, I, the Lord, will make it happen when the time is right. Amen. Amen. Stay faithful. Keep doing what He has called you to do habang nag-aantay ka. Tignan natin si Joseph. Kung sa tingin nyo pa si Joseph nung nanaginip siya na yung sa panaginip niya na mapupunta siya, yung lahat ng mga palay is yumuko sa kanya, may panaginip si Joseph doon sa binigay ni Lord in the first place. Kung sa tingin nyo ba na nung naginip siya tapos direktang pumunta na siya sa palasyo,
magagampanan kaya niya ng tama yung responsibilidad niya doon sa palasyo? Hindi. Bakit? Dahil hindi siya dumaan sa proseso. Doon sa panaginip niya, hindi niya alam kung ano yung kahihinatnan. Pero doon sa realidad na nangyari sa buhay niya, dumaan siya sa maraming pagsubok. Dumaan siya sa hukay, sa bilangguan, sa mga taon ng pagsubok. Hindi sana niya nakamit yung karunungan kung hindi siya dumaan doon. Hindi na sana siya nagkaroon ng lakas ng loob at pagpapakumbaba upang pangasiwaan ang malaking responsibilidad na nakaatang sa kanya. Bakit? Dahil ang kanyang mga pagsubok ang humubog sa kanya upang maging handa para sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ganon din tayo. Kung dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan din tayo sa mga malalaking mga struggles sa buhay natin, it is because gusto ng Diyos na hubugin tayo para magkaroon tayo ng puso na mapagkumbaba. Para magkaroon tayo ng character na sabihin natin na, Lord, hindi ako to, kundi ikaw lamang, Panginoon. Amen po ba? Amen. Another sign is you begin to see glimpses of what He has promised. God will often give you a preview before that blessings or before that something greater things that was stored for you comes. You will start to see little breakthroughs, little lang daw, maliit lang daw. Kung ano yung nararanasan mo ngayon na sabi mo, ito na yung Lord, no, little lang daw yun para kay Lord. Little confirmations, little signs that He is moving. In Numbers 13, Verse 27, returning to the people, all the 12 men reported assuredly to the children of Israel that the land floweth with milk and honey, and that is the fruit of it. Nung makita natin na yung mga 12 spies na pinapunta doon sa Promised Land, bumalik sila. Nagkaroon sila ng preview, nakita nila sa mata nila kung ano yung dadatnan nila. So ganun din si Lord. Bibigay sa atin ng preview. Madalas, bago mo matanggap ang mga biyaya o yung mas malaking bagay na inihanda ni Lord para sa'yo, pinapakita niya sa'yo ng preview o pinapatikim niya sa'yo yung mga bagay na ito. Ito ay maaring dumating sa anyo sa pangarap, sa pangitain, sa laman ng iyong puso, sa passion mo, o sa maliit na tagumpay na nagpapahiwatig ng mas malaking pagpapala na paparating sa iyo na inihanda ni Lord. Amen. Hindi pa yan. The best is yet to come. Paparating pa lang yung malalaking bagay na ipaparanas ni Lord sa iyo. Amen. Ginagawa ito ng Diyos. Bakit? Upang ihanda ang iyong puso, ihanda yung mga taong nakapaligid sa iyo, ihanda yung pamilya mo. Kung inihahanda ka ni Lord, hindi lang ikaw ang inihanda ni Lord. Sino pa? Yung mga tao na may connection sa iyo. Bakit? Dahil pati sila maaapektuhan doon sa gagawin ni Lord na malaking bagay sa iyo. Amen. At dahil gusto rin ni Lord na palakasin ang iyong pananampalataya. Dahil alam ni Lord at bibigyan ka ng inspirasyon upang magpatuloy ka. Bakit? Dahil alam ni Lord na marami ka pang mga pagdadaan ng mga bagay na yon bago mo marating yon. But the good news is, sabi ni Lord, I am with you. Kasama mo ako, hindi kita iiwanan. Kaya anuman ang pagdaanan mo, tandaan mo, God is with you and the battle is already won. The battle is napanalunan na. Bakit? Dahil si Lord ang kasama mo. With God on my side, I have already won. Sabi niya sa salita niya. Amen. Ano ang dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin is palagi mong ideklara, the battle is already won. Yung war ko, yung battle ko, yung digmaan na yan is nanalo na ako dahil si Lord ang kasama ko, dahil si Lord ang kakampi ko. So pinapatikim na ni Lord sa iyo. Sinasabi na ni Lord na, ito yung mangyayari sa iyo, ito yung gagawin ko sa iyo. So mayroon ka ng preview, mayroon ka ng kung nanonood ka ng pelikula, di ba mayroon yung preview, hindi lalagay na yung pinagkasama rin nun. Bakit? Dahil alam ni Lord yung kakayahan mo. Kaya at the end, huwag ka dapat
bumigay, huwag ka dapat mag-give up. Dahil kung ikaw ay nag-give up, lahat ng mga pinagdaanan mong mga panahon, lahat ng mga sakripisyo mo mawawalan ng halaga. Bakit? Kasi you give up, huminto ka, nagpadala ka doon sa sabi ng kaaway, sa lies ng kaaway na, it's too late. You missed that opportunity. Wala ka ng chance. No. Huwag kang maniwala doon. Bakit? Dinidisip ka lang ng kaaway. Pero tandaan mo, every time na dumadaan ka doon, palagi mong i-meditate yung salita ni Lord. Palagi mong bigkasin sa bibig mo. Palagi mong ilagay sa puso mo na yun, hindi ka lang magiging defensive sa mga kaaway na hindi. Pero magiging offensive ka din. Dapat matuto ka din na i-exert mo yung authority mo. Bakit? Because you are the child of God. You belong to the royal family. At the child, dahil as the child of God, and you are you have authority, hindi ka lang just, hindi ka lang basta-basta. Dapat alamin mo yung authority mo, alamin mo yung rights mo, na ang kaaway is walang magagawa sa'yo, walang magagawa sa sitwasyon mo. Bakit? Because you are the child of God and you have given the authority so that you can walk on snakes and scorpions and nothing will overcome you. Amen. Nothing will hurt you. Amen. At yung salita mo, sabi niya sa Matthew 18:18, what you prohibit on earth will be prohibited in heaven. What you permit on earth will be permitted in heaven. Nasa sayo daw yun. Ano man ang pinakawalan mo sa langit, mapapakawalan sa lupa. Ano man ang talian mo sa langit, mapapakawalan din. Amen. Kaya sa bibig mo, nandyan nakasalalay yung victory na hindi ilalagay ni Lord sa buhay mo. Yung destiny mo, kung paano mo mararating yung binigyan ka na ni Lord ng mga bagay, ng mga salita niya na gagamitin mo para maging nakatayo ka pa rin despite ng lahat ng pagdadaanan mo. Amen. If someone speaks a word over your life, kung mayroon daw tao, mayroon daw pastor, mayroon daw man of God na nagsabi sa'yo, nagdeklara sa'yo, wag mo daw ibaliwala yun. Bakit? Dahil yun ang isang sinyalis na part of the preview na may gagawin si Lord na malaking bagay sa iyong buhay. Amen. Maybe a door open just a little. Mayroon daw door na naka-open na maliit lang, nakasingaw lang na door. Hold on to that glimpse. Bakit? Because these are the evidences, ano daw yung mga ebidensya na what is coming, na kung ano yung gagawin ng malaki ni Lord is mangyayari. Amen. In the book of Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. Hayaan mo daw yung mga natapos na, wala ka nang magagawa, tapos na yon. Ang ituon mo yung puso mo, ituon mo yung attention mo, yung effort mo, yung sakripisyo mo doon sa mga bagay na nandito ngayon sa'yo. See what I am doing, a new thing. Gagawan ka daw ni Lord ng mga bagong bagay. Amen po ba? Now it is springs out. Do you not perceive it? Hindi mo pa nakikita na nangyayari na yung mga bagay na pinangako ng Diyos sa'yo? Do you not see it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Yung kung si Lord, sabi nga, nothing is impossible with God, nothing is impossible with man, it is impossible, but with God, nothing is impossible. God is making a way in the wilderness, and streams in the wasteland. Gagawa daw si Lord. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, yung mga bagay na out of your control, si Lord na ang bahala doon. Si Lord na ang gagawa noon. Bakit? Pinangako niya sa salita niya sa Isaiah 43:18-19. He will make a way in the wilderness and streams in the wasteland. Amen. Amen. And the last signs that God is preparing you, He fills you with an unshakable peace. Yung kapayapaan, ilalagay ni Lord dyan sa puso mo. Amen. Even when the storm is raging around you, you feel a peace that surpasses all understanding. In John 14 verse 27, I am leaving you with a gift, sabi ng ating Diyos na Panginoong Hesus, peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Isa daw na
regalo ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, hindi lang sa ating kaisipan, kundi sa ating puso. Kung gusto nyo pa ng salita ng Diyos na nagpapatunay na yung kapayapaan is ibinigay ng Diyos sa atin, unshakable peace, narito sa Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart. Igagard daw ng Diyos ang ating puso and ang ating kaisipan through Christ Jesus. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and your mind as you live in Christ Jesus. Yung puso natin hindi mababagabag. Yung kaisipan natin, sasabihin ng isip natin na nagwo-worry tayo, na nagdi-discourage tayo, na aaburido tayo. Pero sabi ng puso natin, huwag kang maaburido, huwag kang matakot. Bakit? Dahil ang kapayapaan ng Diyos ay mananatili sa puso mo, mananatili sa buhay mo, sa pamilya mo, sa buhay mo. Amen. Amen. This peace is a sign that the battle already won. Yung kapayapaan na yan, nagsisimbolo na yung battle? Yung laban ay napanalunan na ng ating Panginoong Hesus. Amen. At yung battle na yun is para sa iyo. Amen. And that greater things is already on its way to you. Ano ba yung greater things na yan? Maybe ito yung miracle mo, ito yung salvation ng pamilya mo, ito yung restoration sa lahat ng mga bagay na nawala sa iyo in all area of your life, your good relationship sa mga kaibigan mo, sa asawa mo, sa mga kapatid mo, sa anak mo, yung finances mo, your breakthroughs in all area of your life, your healing, your blessings, your transformation, and the answers to your prayer request. Maybe ito yung greater things na sinasabi, at ito yung mga bagay. Bakit? Dahil all kinds of good things ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Amen. Lahat ng mabubuti at magagandang bagay, sa Kanya lang nanggagaling lahat yon. Amen. Do not be worried. Do not be anxious. Do not be afraid. Because you know in your heart, dahil alam mo daw sa puso mo, that God is in control. At kahit kailan hindi ka pwedeng galawin ng kaaway, pwede kanyang i-deceive sa pagsisiksik ng mga bagay sa kaisipan mo na isinisiksik niya na talunan ka, isinisiksik niya na wala kang yung mga kasinungalingan ng kaaway. Pero don't be deceived. Bakit? God is in control sa yung situation. Amen. Be still and know that I am God. Sabi ni Lord, Psalms 46:10, be still and know that I am God. Sabi ni Lord, be still and know that I am God. Amen. Amen. Brothers and sisters in Christ, do you see these things? Kung nakikita mo ang lahat ng signs na yan sa buhay mo, naranasan mo na, do you feel the opposition, the separation, the restlessness, the testing of your faith? Do you see sudden opportunities, the glimpses of the promises, and the peace of God that fills your heart? Kung lahat ng yan is naranasan mo na, then get ready. Bakit? God is about to pour out that blessings. God is about to pour out, to do miracles, to do that great things in your life. And you will have not enough room para paglagyan ng mga bagay na marireceive mong yan. Pero, ang sabi ni Lord, do not give up. Do not grow weary in doing good because your miracle, your breakthrough, your healing, your restoration, your salvation is closer than you think. Trust in the Lord. Magtiwala ka lang kay Lord. Hold on to His promises and watch as He does exceedingly, abundantly, above all that you could ever imagine, more than sa mga bagay. Kung hanggang dito lang hinihingi mo, si Lord more than yung bagay na kaya niyang ibigay sa iyo. In the book of Ephesians 3, verse 20 to 21. You will never know how close you are, kaya don't give up. Amen.
God is faithful no matter what it looks like your situation is, your circumstances is, no matter how long you've waited, how many years, how many months, how many days, no matter how many obstacles, gaano kalaki, gaano kaliit, kung gaano mga problema at ang pinagdanan mo that stand your way, His promises will come to pass. Kahit anong mangyari, it will come to pass. Kahit anong mangyari, mangyayari at mangyayari at mangyayari sa buhay mo. Amen. Amen. Lahat ng mga pinangako ng Diyos, lahat ng pinanghahawakan mo, ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo, na gusto ni Lord na mangyari sa buhay mo, it will come to pass. Mangyayari at mangyayari yun. Amen. Your miracles, your healing, your breakthroughs, your provision, your prayer request, your blessing, your restoration, your harvest is papunta na daw sa iyo. It's on your way and nothing can stop what God has ordained for you in the name of Jesus. Wala daw pwedeng stop yon. Kahit yung kaaway, kahit anong gawin niya na pagbara, kahit anong gawin niya na pag-stop, hindi niya kayang stop ang mga bagay na yun. Dahil naka-ordained na sa'yo, dahil sinabi ng Lord, that is yours. That is your portion, that is your inheritance, and you must claim it because that is yours. At sa bagay na yan, praise the Lord. Amen. But as you wait, habang nag-aantay ka, habang nasa proseso ka ng waiting season, stay in faith. Patuloy ka lang na magtiwala. Kahit wala kang nakikita, kahit sa tingin mo is napag-iwanan ka na, kahit sa tingin mo is walang nangyayari sa dinideklara mo, walang nangyayari sa pinapanalangin mo, keep praying, keep praying, keep praying. Amen. Keep trusting the Lord. Keep walking in obedience. Do not let doubt steal your expectation. Huwag mo daw hayaan na yung doubt is nakawin yung bagay, yung ini-expect mo para kay Lord. Do not let your fear, yung takot dyan sa puso mo, huwag mong hayaan na manatili dyan sa puso mo, na manatili sa buhay mo, sa kaisipan mo, but keep from stepping into what God has for you. Amen. And make the word of God as your sword. Sabi niya sa 2 Corinthians 10:4-5, for the weapons you use in your fight are not the world's weapons, but God's powerful weapons which you use to destroy strongholds. The word of God is alive and active, living and powerful. Kaya habang nasa waiting season ka, you have to be offensive sa mga bagay na ibinabato ng kaaway sa'yo. Huwag ka lang salo ng salo. But you have to be offensive. Kailangan mo din na atakihin yung kaaway. Because the word of God is alive and active, living and powerful. Sabi niya, death and life is in the power of your tongue. Kaya kung ano yung sinasabi mo, it will come to pass. You that love it will eat the fruit thereof. Yun daw ang kakainin mo. Kaya kung magdideklara ka, kung nasa negative na situation ka, kahit anong sitwasyon meron ka, ideklara mo na all is well, everything is alright, God is on my side, I will be victorious. God, the God that I'm serving is a good God, His goodness, He will shine in my life. Kaya ideklara mo yung magagandang bagay kung nasa negative situation ka. If you lose something, your relationship, finances, sabihin mo, Lord, restore, restore, restore. You're gonna restore to me double portion of my inheritance. You're gonna restore to me lahat ng nawala sa akin. Yung time ko, yung effort, yung kalakasan ko, yung katawan ko, you will restore to me. Restore, restore, restore. You have to call things as though they were. Bakit? Kung tinatawag mo yung mga bagay na wala pa sa'yo, ibig sabihin, it will come to pass. Amen. At kung ano man ang naririnig ng Diyos na gagawin, ano man ang naririnig ng Diyos na sinasabi mo, sabi niya sa Numbers, gagawin niya sa'yo. Amen. When the blessing comes, when the breakthrough arrives, when your prayer answered, when the door opens, it will be a greater, bigger, and more beautiful than anything you ever imagined. Remember to give God all the glory. Huwag mo daw kalimutan si Lord. Bakit? Dahil napagtagumpayan mo lahat ng yan, na lahat ng yan is, that obstacles is, na kaya mong
napagtagumpayan, kaya mo na maiwasan lahat ng binabato ng kaaway sa iyo. It is because not on your own effort, not sa kakayahan mo, not sa ability mo, not sa wisdom na meron ka. Bakit? Dahil si Lord lang. You will succeed not by might nor by power or your strength, but by the power of the Holy Spirit that is in you. Amen. Huwag mo daw kakalimutan si Lord. Kung pinagpala ka na ni Lord, kung binigay na yung mga prayer request mo, mas lalo kang magpursige na tumawag sa Kanya. Mas lalo kang magpasalamat sa bawat circumstances, sa bawat nare-receive mo na pagpapala, sa bawat magagandang bagay na nararanasan mo. Bakit? Dahil the more that you give thanks to God, the more you are grateful at nagpapakumbaba kay Lord, mas lalo kanyang pagpapalain, mas lalo kanyang gagawa ng magagandang bagay, mas lalo na mararanasan mo yung mga bagay na hindi pa nangyari sa iyo. Mga bagay na hindi mo pa naranasan, hindi mo pa naman narinig, yun ang ipaparanas, gagawin at pagdadalhan ni Lord sa iyo at ng buong mong pamilya. Amen. Amen. Kaya sa oras na ito, ilagay natin, i-surrender natin lahat kay Lord, lahat ng mayroon tayo mga bagay na mahirap, mga bagay na meron tayo na hindi natin kaya, ibigay natin sa kamay ng Lord. At at the end, mararanasan natin yung pagpapala ni Lord, yung favor ni Lord, yung blessings ni Lord dahil nagtiwala tayo kay Lord. Amen. To God be the glory. Thank you and God bless us all po.